Ito mga boss, yung mga naglalabas ng churi, iba't ibang ori ng pagkilala sa ibon kung saan magaling sa dulo tapos short sprint. Sa akin sarili ko lang opinion, kanya-kanya po tayo ng churi. Kung ano po yung churi ng ibang player, respeto na lang. Sa akin importante sa akin bloodline ng ibon. Bonus na lang yung maganda yung katawan. Para malalaman yung ibon kung talagang tama yung pag-breed, ikarera. Yun lang po yung ginagawa ko. Ito talaga yung mga ibon kong itong mga pula, para sa akin perfect na sa akin na panglaban. Yung mga hubog ng katawan nila talagang buo dito, tapos malalaki yung mga buto. Pero kahit hindi ganito ang lumabas, basta parehong magulang, pareho pa rin yun para sa akin. Swertihan na lang kung maganda na yung katawan ng ibon, maganda pa yung mga buto, tapos matalino pa. Importante naman sa atin yung matalino yung ibon, yung homing instinct. Yung speed nakukuha yun sa training, pagkain, tapos magandang suplemento. Yung suplemento naman na ipantulong natin para magandang katawan. Kukunin ko yung mga oldbird ko na nag-champion, sila Guhan, tapos si Paul George, tapos si Lance, kung anong iba't iba nila, pagkakaiban na. Ito, malapad, apple body, ang pakpak, patulis, medyo malapad, iba't iba. Ito naman si Guhan. Ang katawan ni Guhan, apple body, tapos malaki din yung tailbone, yung panipit niya close, kasya lang sa mata. Ang ganda, yung mata nito talagang light na itim, na talagang matingkad. Pakpak naman niya parang pag binukas mo, parang nagbukas ka ng bintana. Itong ibon na to, kahit minsan hindi to nagkasakit sa akin. Kaya lang yung bumalik dito sa akin, talagang nagkasakit to nung nabayback ko ito, kaya binalik sa akin kasi hindi matutukan, kaya nagkasakit nun, kaya binaybak ko. Itong ibon na to, ang record niya sa akin sa north, kaliwat kanan ang lilipad nito sa north. 17 trophies, 103 pulling and lap champion. Ito rin yung unang ibon ko na mas malaki ang panalo, tapos mahaba ang pagkapanalo. Ito matanda na to, 2019. Binread ko siya 2018. Kinarera ko siya 4 months. Third overall, tapos second overall YBOB nung young bird pa siya, Pumigaraw. One piece, strong back. Ito yung paniguhan. Sa north po ito nanalo. Kukunin ko naman yung isang ibon ko na tumawid ng Basco Batanes, si Lance. Ito naman yung champion ko ng Batanes sa north. Speed nito 1134. Ito yung pakpak niya. Ito, producer na ng 4 na champion na. 4 na inanak nito na nag-champion sa akin. Bloodline, Banlon, Super BDB, Cockman. Ito, sa itsura niya, hindi siya gaanong kapugihan kung titignan. Pero yung mata nito talagang malikot. Pati ulo nito hindi nagre-relax. Ito yung buntot niya, buwaghag, hindi siya strong back. Pero tumawid to ng Batanes. Tapos mabilis siya mula training hanggang lap, puro consistent, multiple lap champion. So kaya yung ibon sa akin, pare-pareho lang yun, depende na po sa atin sa pag-aalaga. Pero number 1 sa akin, bloodline. Kasi ang bloodline, doon talaga magkakaalaman pag kinarera nyo na. Kaya kanya-kanya po tayo ng churi. Pero bonus na sa akin yung magandang katawan, plus yung panipit, malaki yung buto. Pero sa totoo lang, kahit pangit yung ibon, kung mananalo talaga, tapos maganda ang pagka-breed, kayang manalo. Tapos kaya natin tutukan. Doon naman sa mga churi na perfect body,
Kanya-kanya po tayong sistema tapos kagustuhan sa ibon. Kaya respeto na lang. Tapos magagaling na po mga yun, kaya alam na nila kung anong dapat piliin nila. Ito rin si Angel. 500 kilometers plus. Champion po ito. Malit na ibon. Parang nito yung tuka. Pero consistent to na ibon. Nasa 700 speed po yung lamang niya sa second overall sa akin. Yung pangalawa. Mula first lap hanggang final lap, tagi 1,000. Consistent. Nanalo rin po ito ng fundraise. Multiple pooling winner. Tapos multiple lap champion. Kung titingnan mo lang, kung hindi mo kilalang ibon to, halos hindi mo rin siya magugustuhan. Pero ito, ang katawan nito pabilog na matigas. Bali ito naman nirito ko din to sa isang tropa, pero medyo inayawan kasi maliit. Tapos dry pa nung nanalo to. Hindi maganda yung mga balahibo niya. Walang, sobrang talino ng ibon na to. Mula training hanggang karera, hindi to nag 2 days, puro D-bird yan lagi. Kaya para sa akin, mas maganda po piliin natin yung consistent na breeder, naglalabas po ng maganda. Tsaka na po na yung mga buto. Para sa akin, importante sa akin yung matalino yung ibon. Kasi pag matalino yung ibon, may posibilidad na maglalabas siya ng maganda. Ito yung mga nakasalang sa akin. Ito ang tatay nun, si Goku. Ito yung mga producer ko. Ito si Vandenbroek. Pahinga na nila. Mga anak na din sila. Andyan sa nag-chat ko na rin. Kaya ngayon pahinga na. Off season na rin. Ito yung producer ko ng Matnog Lap Champion YBOB. Tapos second overall sa Alpha. Multiple pooling winner nilalabas nito. Tapos Lap Champion. Matnog Sorsogon 532 kilometers. Ito yung pares niya. Itong dalawang pairing na to, maganda po ang nilalabas sa akin. Kaya inulit ko na naman. Maglabas na sila ng champion. Kaya repeat breeding na lang. Sistema na lang yung magkakatalo. Ito naman si Red Devil Senior. Kinross ko ngayon sa Taiwanese. Gusto ko subukan. May cross din dito. Pero itong Red Devil na yan, dalawang hen na pinapares ko dyan. Yung isa si Fantastic. Yung Red Devil 1 ko, nanay niya si Fantastic, yung champion ko ng South. Tapos yung Red Devil 2, nanay naman ng Garuda, nag-champion na rin. Yun yung humakot din sa akin na Red Devil. Pero pinaris ko pa dito. Kasi hindi naman porket naglabas na ng champion, idire-diretso yung champion ang hilalabas. Kaya ihahanap pa rin natin. Baka mas maganda pa. Pero yung dalawang hen na yun, pinag-breed ko na naman silang dalawa. May anak na rin sa taas. Ito pangatlong asawa na niya. Tapos hindi siya magsusubok. Papayaya na lang. Ito igayap. Tapos yung asawa niya Taipei, inbreed champion. Sana may natutunan din kayo sa mga tip ko mga boss. Maraming salamat. Wala ni Chen, 15 may sasapak ko niyan.
So nito mga boss, pang-apat na araw. Ito. Yung saig nila pinatungan ko ng kwan, may apakan na sila. Kasi yung 3 araw na pagtira niya nila dito na nakapinulik. Sobra yung tae. Tapos kahit hindi basa yung tae nila, kukudkud masyado, didikit doon sa pakpak, tapos buntot nila, kaya ang papangit ng ibon. Kaya ito ginawan ng paraan para kahit papano malinis yung ibon, tapos iwas sa sakit. Magkakaamo niya yung ibon pag sobra, lalo wala pa silang bee perch, kasi mas gusto ko masanay muna sa ganito. Tapos yung apakan nila kulay blue, sinanay ko sila sa ganitong kulay kasi ganito din yung bubong, ganito rin yung landing bird. Ito may iba dito, may one-eye cord pa, pero yung iba tapos na. Pinag-halo-halo ko para sabay-sabay. Ito namang one-eye cord, gagaling naman, talagang magdadaan yung ibon dito sa one-eye cord. Gusto ko one-eye cord na sila agad para kahit papano dito pa lang masusubukan na kung kaya nilang i-survive yung sakit nila na one-eye cord. Ito yung mga off color natin, mga red devil, tapos black devil. Ito yung mga alpha natin, matured na pero wala pang lipad. Ito makikita yung mga ipot nila kasi nilagyan ko ng karton, siguro mga 4 na araw palit na to. Tapos yung loop, pero gusto ko na silang nilipat kaya hindi pa ganito kaayos para magapag-viewing na sila. Mga 2 linggo may papakawala na rin ako dito, kaya itong linggo na hapon magpapakawala na ako yung mga bata. Ito iba talaga pag nakailibit yung ibon. Ang pinulik kasi hindi siya nag-absorb ng tubig, lalong dudulas. Pinulit itong nasa akon, pero itong nasa kabila ko ito hindi pa tapos, gagawin pa lang. Ito yung ginamit ko, mga marine, kasi magkuakon to, sisipin niya yung tae, pero ito lahat with hood, kaya malinis po yan. Dito lang na yung turuan ko lang ng YB, dito talaga yung kwan, hindi maganda yung amoy pag sobrang dami. Ito yung mga nagtitim sa akin kung may panglabas na inakay, basta maglupisit kayo pipili. Yung matitira naman dito ipanglaban ko, yung mapipili nyo walang problema. Maliba lang dito sa mga alpha banded, kasi itong mga alpha banded kukunti na gawa ko, tapos maghahabol pa ako ng young bird. Kailangan maganda ang bala pag alpha, maganda yung piraso. Madaling salita, dapat marami. Hanggang doon na lang mga boss, update po kayo sa susunod na ulit na video. So mga boss, pang 5 araw, tuwing umaga ito ang ginagawa ko, tinitingnan ko mga ipot, kasi pag may basa dito tapos malansa, may problema ibon, kaya sumuka. Pag sumusuka ibon may problema rin, pero healthy sila. Grabe yung ipot nila, bibilog. Pag hindi ito naka-elevate, sigurado marumi na sila. Hindi ko pa naglagay ng tungtungan nila o kaya bee perch. Ito pang 5 araw nila. Ulit pa na rin sila, lalabas sila, tapos mamaya pakain, papapasukin para masanay. Sinasanay ko sila sa pagpito tapos stick para hindi ako mamproblema pag karera na, kaya training. Basta itong mga to pang 5 araw.
Ang ganda ng droppings, bilog-bilog. Ginawa ko pakyatan para agad sila sa trapdoor.